para makatulong sa online registration ng mga senior citizen kasi wala pong budget pa ang ahensya. At the same time, hindi naman po ito na itala ng OSCA sa Maynila. Kaya nung ako po ay nalapitan, talagang pinanindigan ko pong bumaba, hindi lamang sa Maynila, pati sa mga probinsya na imbitahan po ako. Hindi naman ako makatanggi. Kasi kapag nag-ring ang cellphone ko at sinagot ko, hindi na po ako makapagsinungaling. Ay, wala po si Mara ng mundo. Kasi pag hulo ko parang hello, ay, Ma'am Mara, di ba alam na yung boses ko? So, ibig sabihin na nag-start po ako ng online, 150,000 pa lang ang mga nakarehistro na senior citizen. Dahil sa puspusan na pagbaba at pagbaba ko talaga sa araw-araw at makikipaglaban ko sa mga barangay na hindi po siguro nakikita yung adikain natin dahil nakikita nila sisikap daw ako, baka tumakbo daw ako mayor, baka kung ano-ano mga nasa utak. Pinigilan po nila yung ilang barangay na ako ay makapasok. Pero hindi po yan ang nagpahinto sa akin dahil kahit sa gitna ng kalsada ako po ay nag-rehistro, nag-online registration. Ngayon, sa haba po ng aking nilakbay, nasa 9 million na po ang nakarehistro online ng mga senior citizen na makakatanggap ng mga dagdag benepisyo. Ibig sabihin, kahit ano pa kung dinaanan ko na mahirap, dahil ang gusto ko pong mangyari, may mangyari talaga sa mga senior citizen na sila ay makatanggap ng benepisyo. Nawala na po ako ng boses, napagod po ako, tumaba po ako dahil walang oras ang kain ko. Pero ang naging resulta po, maraming senior ang natuwa sapagkat inaantay na lang nila ang kanilang mga benepisyo. Ganon din po ang gagawin natin. Kailangan, ilang buwan lang naman po itong ating gagampanan. Ilang buwan lang naman tayong magpapakahirap na magbibigay ng oras na magpaliwanag sa ating mga kababayan para sila po ay sumama sa ating advocacy. Ilang taon na po ba kayong sumasama sa politika? Ikumpara niyo naman sa ilang buwan lang tayo ay makikipaglaban para sa katotohanan at para sa kabutihan po ng Maynila. Wala pong imposible. Basta kailangan magkakasama lang po tayo at talagang tututukan lang po natin yung ating layunin. Sabi ko nga po, kung ako lang siguro, makipag-away, kung hindi pakikipaglaban lang po natin para sa mga anak po natin, sa pamilya natin. Hindi po natin kailangan makipagbangayan kung kani-kanino makipag-away. Dahil makukuha po natin ito sa maayos na paraan. Yung makikipaglaban naman po na hindi ko sa inyo, at least, kung meron kayong kamag-anak, kapitbahay, at itanong kayo, o kanino ka ba? O sige nga, ano bang programa niya? Doon po kahit paano, mapaliwanagan niyo po sila, magkaroon din po sila ng magandang pananaw para sa atin. Hindi yung tinanong kayo, hindi ko alam, bahala na, basta kung sino magbigay sa akin. Hindi po ba ganun yung sagot, ano? Kung saan ako makikinabang? Ang tanong, paano mo malalaman makikinabang ka? Samantalang ilang beses na ba sila maupo? Ang tanong, umunlad ba yung buhay nyo? Nakinabang ba talaga po kayo? O kung tuwing eleksyon lang, sakala kayo, doon lang po kayo mapapansin. Sabihin, walang kapakinabangan. Dahil pag nandiyan na, katulad ngayon, lumalabas sila, o nagpapakitang gilas, nasaan po sila ng 2 taon na ako ay nasa lansangan? Ba't wala po akong kasabay? 2 taon, 2 Pasko ang dumaan. 2022, 2023, nasaan po sila? Nung tayo po ay mga senior na hindi po ina-accommodate ng ilang barangay, nasaan po yung mga nakaupo na sana makakatuwang ko po para magampanan ng gusto yung online registration. Ngayon, sasabihin nila, tumutulong sila. Talagang dapat ka lang tumulong kasi 1 taon ka lang. Ngayon ka lang bumaba, nasaan na yung budget ng Maynila? Saan niyo po dadalhin? Sa 2 taon na naka-freeze kayo dyan, nag-a-abroad sila, pumunta sila ng Japan, pumunta sila ng Europe, alam ko lahat ng lakad nila. Nakabili sila ng kondo sa Rockwell, may bahay sila sa Ayala, Alabang. Tayo saan pong bahay natin? Doon pa rin po sa lupa na walang titulo.
na kapag dumaan ng truck, baka pati bahay mo mag-iba, eh Diyos ko, uwi ka naman talaga. Nakauwi na nga ako, baka mamaya pagdating mo sa bahay, either dinaanan ng truck, kunwari nasagi, sorry na yan, nasagi yung bahay nyo, nasira. Nasaan po sila nung dapat nandito sila? Nasaan po sila nung naghihingi kayo ng abuloy? Na kahit sana 1,000, matutuwa ka na kasi ang halaga mo pala 1,000. Nasaan na po sila? Na-insulto pa yung pakiramdam mo kasi ang dating, hindi ka pala nalalayo sa mga tao sa luneta na naglilimos lamang. Imbis na i-boost yung moral natin, binababa ho tayo. Ito kaya ko po sinasabi, dahil hindi naman nila ito masasabi. Dahil ang katotohanan, wala naman talaga sila po eh. So ngayon, yung hirap po ninyo, kayo as leader, kahit bigyan po kayo ngayon, yayaman na po ba kayo ngayon? Makabayad na po ba kayo ng 1 taong upa ninyo sa bahay? Hindi pa rin ano po. O kahit sabihin na natin, sige, 1 buwan magkakasama tayo, araw-araw bigyan ko kayo. After ng 1 month, saan na po kayo? Magpapasko na sa December. Wala pa rin yan. Kasi araw-araw kumakain tayo, gumagastos tayo. Ang kailangan po natin, programa ng livelihood, programa ng trabaho, programa ng pabahay na ang ating lupain ay masecure na ito talaga ay mapunta sa taong bayan para kahit anong mangyari, bumagyo man, may lupa ka pa rin babalikan. Wala na po kasing katapusan ito kung hindi na po natin aayusin ngayon. Wala na pong bukas. Wala na, ma'am, sa susunod ka na tumakbo, wala na pong ganun. Dahil 47 na po ako, ilang taon na ako after 3 years, eh kayo po, ilang taon na rin kayo noon. Dumagdag na yung kahinaan ng katawan mo, makikipaglaban ka pa rin. Kung kailan huli na ang lahat. Eh ngayon, kaya ko pa ho yung stress eh. Kaya ko pa kahit banata nila ako, sige lumapit kayo sa akin. Eh talaga namang mawawala din ako sa sarili ko. Siyempre, lahat ng bagay may hangganan eh, may tulo eh. Eh siguro kung namatay na ako, yun sabihin mo talaga, hindi kita lalabanan. Pero hanggat nandito ako, buhay ako. Papatulan ko rin talaga kayo. Kaya lang yung pagpatol ko sa inyo, eh dahil ang gusto ko makinabang, yung mga taong nandito sa aking harapan. Kaya sana po, itong darating na halalan, ito pong mga nagpapatawag sa inyo, kilatisin nyo po. Kilalanin nyo rin po. Mahalaga po yan dahil sigurado darating naman yung punto na pag-araw ng eleksyon, babayaran yung mga daliri mo. Kaya lang, kayo naman pag nagsulat, sarili ko lang naman ang bitbit nyo at kamay nyo. At least man lang, sige kunin nyo yung pera, naunawaan ko ma'am, nag-iipon kasi ako magpapasko eh. Kunin mo yung pera, pero pag sumulat ka ng pangalan, pakiramdaman mo muna